ngayong araw ay may dumating sa atin na delivery para dun sa ating puting van na si Linog. In-order ko nga pala itong shock absorber para dun sa pinto sa likod. Kasi nga sira na yun, bumababa na, bumabagsak. Tapos umorder din ako ng shock absorber. Ito. Shock absorber from KYB. Okay, premium shock absorber sa likod. Ikakabit ko to baka mamaya or tomorrow. And itong sa lalagayan ng roof rack sa taas. 6 na piraso to. 6 yung ilalagay natin. Kaya lang dineliver sa akin kulang ng isang tornilyo. Okay, yun lang ang mga dumating sa atin ngayong araw. At ito nga pala ang aking speaker na subwoofer. 12 inches yan. Ibinebenta ko yan ng 5,000. Napakaganda nito, solid. Napakaganda ng base nito at talagang gapang na gapang buong kapitbahay. Ito, nagkabit ako ng yung shock absorber. Pinalitan natin. Tsaka binigay ko kay tatay dun nun. Maganda pa yun, kaya lang hindi ko na magagamit eh. Bumabagsak na kasi sa sobrang bigat na ng pinto. Ngayon yung pinalit natin na shock absorber, ito binili ko. Tigas, sobra. Ano? Tigas yun. Ang ganda, talagang angat na angat siya. Okay. And nakagawa na pala kami ng kama ni Tatay Jun. Ito, lalagyan na lang natin ng foam. Tapos itong plywood na to, ito yung gagawin nating brace para dito sa ating table. At bumili ako nitong sapin doon sa ilalim ng upuan sa makina. Kasi nga, kahapon diba galing ako Malolos, Bulacan. Grabe, sunog na sunog yung puwet ko kasi sobrang init. At yung lamig ng aircon hanggang likod, sobrang lamig. So mamaya testingin natin ulit. At saka may dumating na binigay sa akin Tatay Jun. Ito, pamaskong handog. Bigay ni Oka Malapitan to, no? Malapitan yan eh. Okay, Oka Malapitan. Ano kaya laman nito? Kala ko kanina TV yung binigay ni Tatay Jun. Hindi yun. Ayun. Kala ko TV eh. Yung 32 inches. Okay. Tapos bumili na rin pala ako ng kortina. Itong kortina na to, ang kulay niya ay may pagka-blue na pagka-gray. Na ayun yung ilalagay ko doon para pagka bumabiyahe ako, yung lamig ng aircon doon lang sa harapan. Okay, pag matutulog ako dito, yung lamig ng aircon ay yung hindi tayo kita dito sa loob. Tapos lalagyan pa natin ng kortina diyan. Tsaka dito. Tsaka itong likod, lalagyan din natin kortina. Dito natin ilalagay yung kortina. Yan. Tapos gano'n natin dito. Kaya pag gano'n. Eto, uulitin ko to, Tatay Jun. Ibabaon ko sa loob para nandito siya. Sa susunod, babaklasin ko ulit to. Itutulak ko pa doon yung metal paring. Okay lang muna ang update dito at gagawa muna tayo doon sa harapan. At silipin natin yung nasa loob. Ayan. So napakakalat pa. Meron na tayong bed frame. Ayan. Bed frame na tayo. Dilihain ko lang yan eh. At natapos na natin lagyan ng cover yung loob. Ito. Yung ilalim nito nilagyan ko ng sapin na rubber matting para hindi pumapasok yung init sa loob. Yan. Tapos lalagyan lang natin yung gilid ng yung mga sidings ng PVC. Ito, meron tayong dumating na batteries from Lazada. Ito ay 18650 na battery ng, alam nyo to, sa power drill. Kasi itong power drill ko na to ay nakalagay 299 volts pero hindi yan totoo. Kasi ang laman lang nito talaga ay 5 piraso lang. 5 piraso lang yan. Bali ito, nilagay ko na ito yung mga dumating sa akin, yung bagong deliver. I-upgrade natin kasi nga nalolobat na kagad to. Kaya umorder ako sa Lazada ng battery. Made from China. Pero Samsung ang gumawa. Ang model nito ay 18650 30Q Samsung. Bali 3,000 mAh. Kasi yung nakalagay dito ay ordinary lang. Pag bumili kayo ng mga ordinary power drill, ang nakalagay dun sa loob niyan ay 5 piraso lang na ganito. Sa ibabaw lang. Bali ito bakante to.
Kaya yung mga nakita nyo ganito, magaang, ibig sabihin nun, 5 lang nakalagay nun. Tsaka local na battery lang ang nakalagay doon. Or yung mabilis malobat, yung 1,200 mAh lang ata yun, or 1,500. Ngayon, bumili ako sa Lazada, na yan, SSXX18650 na 30U. Ibig sabihin, 3,000 mAh. Hindi ako expert dito ha, ulitin ko sa inyo ha. Hindi ako expert sa pagdating sa ganito. Nag-aaral lang din ako sa University of YouTube. Kaya, ayan, gagawa tayo ng upgrade. I-upgrade ko to para mas malakas yung ating battery sa power drill. Okay, bale ito, nilagay ko na rito. Pero hindi ko alam kung gumagana pa tong BMS niya. Kasi hindi nagcha-charge to itong BMS na to, yung tinanggal ko yung battery. So, try natin. If ever na hindi gumana to, kukunin natin yung BMS na ito. Lilipat natin dyan. Tapos meron pa akong 4 yung ganito ko. Ay, 5 yung ganito ko. 2 maliit na 5 lang. 5 piraso. Tapos 3 ganito na 10 piraso naman. Pero, ang mga laman nito, sabi ko nga sa inyo, ay 5 piraso lang. Kaya i-upgrade natin sa mas malakas na power drill. Na battery ng power drill. Ito na yung battery. Ito yung ginawa ko. Pansamantagal lang muna to kasi yung mga plate na in-order ko sa Lazada ay wala pa. Yung mga ganito. Wala pa yan eh. China pa manggagaling. Kaya nilagyan ko muna ng pansamantagal. Ganyan. Ito yung original. Ang nakalagay lang dyan, 5 piraso. Pero, peke. Mas maganda tong ginawa natin. DIY. Upgraded na mas malakas na baterya. 3,000 mAh times 10. Bali 30,000 mAh to. Napakalakas. Eh, kabit na natin. Lakas oh. Ito na yung in-assemble ko. Napilitan ko ng battery. Nagpalit tayo ng battery na ito. Ngayon gagamitin natin para dun sa power drill. Ito. Para doon sa ilalim. Lakas. Ganda. Okay. Yan. Bali, tatanggalin natin itong shock. Ayan, nasira na yan eh. Tanggalin natin yan, tsaka yung kabila. Bali, gamit natin itong impact wrench. Natin kung malakas. Ay nako, yun lang hindi kakasya. Yan. Ay, lakas. Okay. Lagyan muna natin ng lagyan ko muna ng grasa. Dapat talagyan niyo lahat ng grasa kasi para pag naglaro siya may grasa. Okay, at naikabit ko na yung dalawang shock. Ayan, rear shock naikabit na natin. Tapos yung kabila, ayan, naikabit ko na rin. Nakita nyo na yung itsura ng ating van. Si Tatay Jun nandito. Ayun yung tindahan ni Tatay Jun. Malapit lang kasi. Ayun yung tindahan ni Tatay Jun. Yan. Diyan, kaya nandito si Tatay Jun. Ayun, naikabit na natin to. Okay na yan. Ang hindi ko lang kinabit dyan yung handle, yung ganito. Tapos itong mga gilid na to, lalagyan na lang natin yan ng corner, yung ganito. Tapos ito kasi nakaangat. Ang gagawin ko dyan ay ilulubog ko. Pero hayaan ko muna yung ganyan. Yung metal paring, ibabaon ko sa loob. Tapos yun na lang yung gilid, yung likod, kulang natin. Tapos yan, yung sidings na yan.
ay lalagyan din natin ng metal paring. Lalagyan din natin ng it's either na speaker na tela, yung gray or yung black. Tapos or lalagyan natin ng PVC panel. And ito okay na yung flooring natin. At ito naikabit ko na. Aayusin ko lang ito. Papantayin ko na lang para mag-fit siya kasi naka ano na angat-angat na. And ikakabit ko yung tela rito, yung cover. Tapos itong harapan, ito na lang yung lalagyan natin ng PVC panel. Tapos lalagyan ko muna ito ng insulation. At yan, ito ayusin pa din natin to. Lalagyan pa natin to ng PVC panel. Nilagyan ko lang nito para pang support lang na hindi siya bumagsak. Okay, di ba? Ito naman ngayon, gagawa tayo ng template nito para yung ilalagay dito sa template. Okay, yun lang. Yun lang muna. Tanggalin natin itong mga speaker wire. Ikakat na natin yan. Okay, bali ito, nag-template na ako. Ito na yung ilalagay ko dito para sa harapan. Yan. Okay. All goods. Okay. Kalahati na at mukhang bubuhos ang ulan. Ayun, oh. Nakaipit pala yung isa rin. Oh, ito. Kaya hindi ko... Okay, tapos na natin. Kung mapapansin nyo, inangat ko tong mga clip. Kita siya sa ibabaw kasi may ilalagay pa ako dito na para matakpan tong mga clip na yan. Kaya sa ibabaw ko nilagay. Although pag professional lang magkakabit nito, walang ganito sa ibabaw yan. Ako kasi nilagyan ko dyan para mag-hold lang siya. And then lilinisin na lang natin yung gilid. Yan. Tapos, pero okay na, 'di ba? May mukha na siya, no? Yan. Tapos next natin yung kabila. And then after ng kabila, tsaka tatapusin naman yung ibabaw. So paunti-unti na lang. Matatapos na tayo. At inaantay ko lang si Sir Frank, si Sir Melvin diyan sa 3DC yan na car accessories para sa sponsor niya na tint na ilalagay sa atin. Bali ang lalagyan lang naman ng tint ito, tsaka yan, and yung harap. Yan, Sir Melvin, shoutout sa iyo. If ever na pwede na akong pumunta diyan para sa X-deal natin na gagawin, ay message mo lang ako sa aking Facebook account para matapos natin itong aking camper van na si Linog. Okay. Nilagyan ko muna ng ito pansamantagal. Nilagyan ko niyan, pandikit kasi nga tumutulo to, 'di ba? Yung previous vlog natin may tumutulo. So nilagyan ko muna nito kasi yung nag-inquire ako, 7,500 yung didikitan nila to, tatanggalin ulit tapos didikitan. Kaya bumili lang muna ako nito pansamantagal. And then pagka okay na, tsaka natin papalitan ng salamin. Ayan tsura. Tingnan nyo nga, comment nyo nga dyan kung maganda ba o pangit. Pero next year na natin siguro papatanggal yung salamin, papalitan natin ng bago para madikitan ng panibago, di ba Pearl? Yes! Okay. Kain muna tayo. Meron tayong pagkain dito. Baba natin to. Yan. And dito tayo kakain sa loob. All goods. Ay, ang kalat namin. Uy. Ito yung binili ko. Yan. Okay. At yan. Dito tayo po. Okay. Ito, sarap po. Pangatlong kain na natin dito sa camper van. Malapit na siyang matapos. Na Pearl? Ano yan? Sarap niya na. Nutella. Nutae? Ano? Nutella. Nutella. Ayan si Pearl. Ito siya. Ayan ayan si Pearl. Mga kaway-kaway doon sa ating CCTV. Dan. Kulit ni Pearl. Ayun Yeah, ayan goods. Yan Astig. At pagsapit ng gabi, nagpunta muna ang inyong Kuya O dito sa Fantasy World na matagpuan sa SM Fairview. Ito ang kanilang season offer price list. 1,050 for 3 hours all access, 850 front part combo at 650 para dun sa back part combo. At bibigyan nila kayo ng libreng medyas para ito ang inyong gagamitin pagpasok dito sa indoor play park. Pinakamalaking indoor play park sa Pilipinas, Fantasy World na matagpuan sa SM City Fairview.
Ito ay isang malawak na indoor amusement park na sumasaklaw ng halos 3,000 square meters sa SM City Fairview na tinaguriang pinakamalaki sa bansa para sa ganitong klase ng indoor play space. May iba't ibang atraksyon tulad ng malaking slides, giant ball pit, Pwede ka maglagay na ito. Ayun. Aangat doon. Bababa doon sa kabila. Ayun. trampoline park, obstacle course, wall climbing, skating, Okay, tatlo kami. Kasama namin si Ate Jess. Okay, 1, 2. Ngayon, dahil hindi nga tayo marunong mag-rollerblades, ay sa gilid-gilid muna tayo. Galing, oh! robot arena, bumper cars, railway theater, Ayan, oh. at iba pa. Kaya mas malaki at mas maraming activity play zones kumpara sa mga karaniwang indoor playground. At kinabukasan, balik naman tayo dito sa aking camper van. Bumili nga pala ako ng 3/4 na tubular, 1.5 ang kapal nito, para ilalagay natin doon sa ating owning. Puputulin na natin to. Kuha tayo ng 53, 55. At pagkatapos ko magputol ng mga tubular, ay magwe-welding naman tayo para i-extend yung ating biniling clamp dito sa ating owning. Dahil bitin, kaya kailangang weldingin. Eto na yung winelding natin. Pinutol ko. Pinasok ko dito ha. Okay, tay. Sige, tay. Ano yung babagsak? Pinutol ko at saka idinuktong ko. Winelding ko na lang. Kasi nga, hindi abot dun sa bubong, tumatama. So, syempre, hindi tayo expert ulit sa pag-welding. Pero maganda naman yung kinalabasan. Ayan. O, diba? Pantay-pantay yan, no? Skwalado. Testingin na natin dun sa bubong. Ikakabit na natin to. Dalawa. Ito yung itsura niya pagka sa ibabaw na ng bubong. Yan. Tapos ikakabit na lang natin. Tapos yung owning, bubutas tayo dito. Iipit dyan sa ilalim. Diyan natin ilalagay yung owning. At sa mga sumunod na araw, maaga ako gumising at bumiyahe papunta sa Valenzuela dahil magpapalagay nga tayo ng rubber lifter para sa harapan ng ating puting van. Pagdating ko nga sa kanilang shop, ay agad naman nila akong inasikaso. 7:30 pa lang ay binabaklasan nila yung mga gulong at shocks nitong ating van. Habang nagbabaklas sila ng mga pyesa sa ilalim ng sasakyan, bigla akong kinutuban. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may mali. Ito yung front shock na ipapalit natin. At yung coil spring. At itong DIY na rubber lifter na gawa sa gulong ng bulldozer. At dito na nga nagkaroon ng problema, hindi nila mabaklas yung nag-iisang tornilyo sa ilalim ng sasakyan. Kaya panay ang pokpok nila at yumayanig itong aking puting van. Hindi kasi mailalagay itong coil spring kasama ng rubber lifter kapag hindi tinanggal yung tornilyo sa extension arm. Kaya gumawa ng ibang mga diskarte sila kuya para maipasok itong coil spring kasama yung rubber lifter.
Ito nga pala yung isang tornilyo na hindi lang matanggal sa ilalim. Nakadaming pokpok na yan. Maso na nga yung ginamit nila at inispray na yan ng penetrating oil para matanggal lang. Kaya lang sobrang tigas daw at talagang hindi matanggal. At dahil nga hindi matanggal yung tornilyo at hindi maipasok yung coil spring kasama ng rubber lifter, nagdesisyon na lang kami na wag nang lagyan ng rubber lifter. Ilagay na lang yung bagong binili kong shock at yung coil spring. At yun naiwan na nga mag-isa si Utoy dito dahil may mga ginagawa din yung kanyang kasama. Nagtanong ako. Ang sabi ko, matagal ka na ba nakapagbaklas ng ganitong sasakyan? At ang sagot niya sa akin, first time niyang gawin ito sa L300 dahil ibang mga sasakyan ang ginagawa nila. At doon na nga, ang sabi ko, paktay. Inabot na ng 2:00 ng hapon. Nagkaroon ng mga aberya, hanap dito, hanap dyan dahil nawawala yung isang sapin ng coil spring. Inabot na mag-3:00 ng hapon, mag-6:00 ng gabi, hanggang sa matapos at maikabit na ang huling gulong. Inabot na ako ng dilim dito sa kanilang shop. Saludo pa rin ako sa mga taong ito dahil kahit na first time nilang magbaklas ng L300 ay talagang pinagtiyagaan nila. Kumbaga nga, naging praktisan itong aking sasakyan. At dahil sa sobrang stress na nangyari maghapon, nagpasya ako na dumaan dito sa theme park sa Muzon. Matagpuan ito sa Bulacan. Sa bawat umaga, may bitbit tayong pag-asa. At sa bawat hakbang ng maghapon, may kasamang pagsubok. Hindi lahat ng plano nasusunod. May mga oras na napapagod, naiinis, at napatanong kung sulit pa ba. May mga sandaling tahimik lang, nag-iisip, habang tuloy ang ikot ng mundo. Pero sa kabila ng lahat na nangyari maghapon, natutunan kong bawat hirap ay may dahilan. Bawat pawis, bawat pagkakamali, may aral na iniiwan. Good morning. Ngayong araw ay magsisimula na tayo ulit baklas netong ating mga gamit. Aayusin ko na para makabiyahe tayo before year 2025 end ay makapagbiyahe tayo kasama to si Linog. Ngayon ay tatanggalin ko muna itong nilagay ko na camping chair kasi kagabi nga ay umalis ako at kasama ko ang aking family. Dito sila sumakay sa likod. Ayan. Alright. Camping chair ito na ginagamit ko. Napakatagal na nito. Ang tibay. Ang brand nito ay Nature Hike. Isa sa mga magandang brand to. Nature Hike. Binili ko to sa Lazada. Parang 2,000 pesos ata to. Napakatibay. Okay. Yan. Ayusin muna natin. At para mailabas natin yung mga kalat. Yan. Linisin muna natin at maglalagay ako ng yung sidings. Lalagyan natin ng tela ng speaker. Tapos tanggalin ko muna tong electric fan dahil nga meron akong biniling electric fan sa Lazada. Ayun o. Tapos kinonvert ko yung baterya. Bumili ako ng bagong battery, yung kino-convert para mas malakas yung battery at matagal malobat. Alikabok. Grabe ang alikabok. Okay. Ito ang sisimulan ko ngayon. Lalagyan ko siya ng tela. Speaker na tela. Yan, tatakpan natin para maganda. Kasi ipit natin doon sa loob. Diba? Para may design siya. Yan. Okay. Bumili ako ng Drive 1 of yung adhesive spray para dito.
Ayan yung pandidikit natin. Adhesive spray. Try muna natin para kung didikit. Sobrahan natin ng yan. Yan natin kung didikit. Okay, at nailagyan na natin tong gilid. Hindi pa siya totally tapos kasi ito yung mga side na to ay tatapalan pa natin. Medyo kinapos ako ng speaker na tela. Okay, nalagyan na natin. Ayan, putol. Ayusin pa natin yan. Tapos lalagyan pa natin doon sa tapat. O-order pa ako ulit kasi bitin. And may in-order nga pala ako sa Lazada yung ilaw. Pakita ko sa inyo. Ayan. Detachable lang yan, oh. Tinatanggal lang. Tapos dinidikit. Ano to? Magnetic. Tapos meron siyang apat na kulay. Okay, tapos sensor, pag gaganyan mo, ayan, iilaw. Mamayang gabi, pakita ko sa inyo. Okay? Tapos nalagyan na natin yung gilid. Yung dulo, nalagyan ko na rin. Ito. Pakita ko sa inyo yung dulo. Itong likod, ayan, nalagyan ko na rin. Ayan, no? Oh. Ito, nalagyan ko na. Oh, ayan, ito na itsura ng ating camper van. Okay. Tapos, sila mesa, tsaka na natin yung tatapusin. Tapos yun doon pa pala, yan, nilagay ko muna pansamantagal yun. May plywood pa tayo. Ibaba ko na muna siguro yung plywood na yan. Tapos yung harap, and yung kabilang sidings. Gagawin natin yung kabilang sidings, lagyan natin ng ito, PVC panels, yung sa passenger side. Ito, binigyan nga pala tayo ni Kuya Ace ng ito, sarap po. Ano yata to? Strawberry cake. Tapos binigyan niya rin tayo ng leche flan. Tapos umorder ako sa kanya ng mga leche flan. Ayun yung mga ipinamimigay ko ngayon. Ito, dami oh. Kuya Ace, thank you dito ha. Solid, napakasarap. Napakasarap na itong binigay ni Kuya Ace na strawberry cake. Solid, ang sarap. Sana makahingi tayo ng ganito, yung malaki. O kaya bibili na lang ako. Basta malaking ganito. Sakto to pang pang Christmas. Ayun o, napakasarap. May namamas ko. 1, 2, 3, go! Magtatalo pa ba sa puso ng Pinas? Wala! Wala! Ang paligayaan natin lang Hindi naman kira si Paul eh. sana kung wala akong pera. Ayun o. Sa tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga. Ayun o. Ibang-iba talaga. May namamas ko na kagad sa atin o. Ako ng Pinas. Ayun. 1, 2, 3, go! Kung kailan Lupit. pinakamalilim mga tala Mas masayaw. ay mas nagningning sa anuman. Yun o. Lupit. Kakulan sa likod nito ay maliwanag. Ang liwanag na ito Yun. nasa ating lahat. May sinagam bawat pusong bukas sa init ng mayakap. Naghihilot ang lahat ng sugat. Ang nagsindi nitong ilaw. Walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay ang Galing nila, no? Kikislat Yun ang gusto ko. sa Dapat ka dito para makita kita. dahil ikaw bro. Dahil ikaw bro. Ang star ng gusto ko. Yun, galing. Galing. Ayos Ang gusto ko. Oo. Dahil lang. Kain muna kayo ha. At magkano ba ang... Naku ba? May laman. May laman.
Uy, Ilan kayo? 2, 3. Oh, pagalingan sa mata. Oh, sige. Oh, Sige. 100 divided by 3. 20 pa. Ay, 30. Mali. Ay, hindi. 30 po ay ano? O, 30 pa. hindi. O, hati na lang kayo. O, yan, hati kayo ha. O, anong kakantayin no? Kakanta pa kayo, di ba? Ay, dyan ka na lang. Ay, thank you na agad. Tapos na. Ano kaya? O, thank you na lang, bilis. Thank Ikaw, you. ikaw, may isa pa. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Galing. Good. Galing nila, ano? Very good.